sa lahat, no, marami ng iba't ibang legal expert ang nag-question sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil di umano merong sinasabing factual error sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sa binabanggit nila na violate yung 1-year ban rule. Pero halimbawa sa sinabi ni retired Justice Supreme Court Justice Carpio, sabi niya nagkamali ang Korte Suprema sa naging desisyon ito at hindi talaga nalabag sinasabing 1-year na ban rule. Kaya sa tingin namin marapat lamang na may gawin ang mamamayan, lalo na po no, alam natin na ang party to this complaint ay sa kasong ito ay ang House of Representatives. Marapat lamang na mag-file sila kagyat ng motion for reconsideration para muling balikan ng Korte Suprema ang naging desisyon nito. Kung kami tatanungin, ang mamamayan ang tatanungin, siyempre, sa unang naging desisyon ng Korte Suprema, talo ang mamamayang Pilipino dyan. Dahil, again, mawawala na naman ng pagkakataon yung mamamayan na nahabulin o litisin ang isang impeachable officer katulad ni Vice President Sara Duterte. Bagamat alam namin na yung February 2026 ay ilang buwan na lang, pero hindi naman punto dito kung next year yan. Ang punto dito, pag merong ganitong klase ng mga usapin, dapat kagyat na harapin, kagyat na litisin yung mga impeachable officer tulad ni Sara Duterte. Ang pagtukoy ng Supreme Court na gawing unconstitutional ang impeachment kay Sara ay nagpapakita or nagpapatunay na yung tatlong branches ng government natin ay nagtutulong-tulungan upang i-delay at patagalin pa yung impeachment na nararapat para kay Sara Duterte. Hindi maibigay ang tunay na hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Nakita natin sa mga nagdaang taon na nanunukulan si Sara Duterte, iba't ibang conviction, iba't ibang mga kaso ang kanyang mga ginawa, mga paglabag sa mga batas natin, sa paglustay ng perang ng taong bayan. Pag sabi na unconstitutional na impeachment ni Sara Duterte ay patunay lamang na pati ang judiciary branch natin ay hindi pumapanig sa taong bayan, na nakikita naman natin na hirap na nga yung taong bayan tapos sasabihin pa nilang unconstitutional. Very disappointing yung decision ng Supreme Court dahil bukod sa pinahadlangan nito yung matagal na dapat umusad na impeachment complaint, ay pinapawalang bisa rin ito yung mga nakaraan pang impeachment proceedings kay Sara. Maling-mali po ito. Yung mga precedent na nakita na natin sa mga dating mga kaso, malinaw naman na itong isang beses lang palang na-impeach si Sara Duterte. So, kahit ordinaryong tao lang siguro makikita naman na mukhang hindi tama yung paghatol ng Supreme Court. At yung bahala dito ay on one hand, ito yung nakikita ng maraming tao na mali ang desisyon. Pero by definition, Supreme Court decision siya, by definition tama siya. Parang wala na tayong ibang magagawa. So, unfortunately, ang mangyayari dito, kapag ang Senado, kung gawin nila ang kanilang tungkulin at tuloy ang trial, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pero I think, yun ang kailangan siguro mangyari, hanapan ng solusyon, pero dapat ituloy pa rin ang paglilitis kay Sara Duterte. At ang pagtingin ko sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kaso ng impeachment, nanaig dito ang natawag natin teknikalidad sa ibabaw na hustisya. Sa palagay ko, ang teknikalidad na ginagamit pa nga ay mga gawa-gawang mga teknikalidad, mga hinanap, mga inimbento para mapigilan na matuloy itong natawag natin impeachment. Kaya nanawagan ng mamamayang Pilipino para sa tunay na hustisya. At hustisya na hindi pinipigilan ng mga walang kwentang teknikalidad na kanilang hinaharap.